Magandang Huwebes ng hapon mga kababayan. Kayo po ay nanonood ng Kababayan LA, ang kauna-unahan at kaisa-isang locally produced daily show na tungkol at para sa ating mga Pilipino. Ako po si Janelle So, ang inyong kababayan dito sa Los Angeles, and we are also on Twitter, twitter.com/Janelle So for the latest in Filipino-American community news as well as news coming from the Philippines. Marami po yan dahil malapit na po ang eleksyon. Meanwhile, balik dito sa Kababayan LA, isa po sa ating mga kababayan na madalas nakakasama dito sa Kababayan LA. Nako, ang sarap, nagbakasyon po sa Pilipinas, and now he is back, and so Nepales Reports is back here on Kababayan LA. Ang ating pong paboritong kolumnista sa Philippine Daily Inquirer, mababasa niyo po sa inquirer.net. Ruben Nepales, pinagmamalaki po nating Hollywood Foreign Press Association board member. Hello and welcome to Kababayan LA. Ay, Janelle, kumusta na? Matagal din tayong hindi nagtsikahan. Oo nga, kasi ikaw naglakwatsa ka sa Pilipinas. Kamusta naman ang iyong pagbisita sa Philippines? I know you haven't been there for a long time, no? Yeah, it was my first time to go after 18 years, kaya talagang nakakatuwa. Kasi I was awarded by my college, UST Faculty of Arts and Letters. So, it was a great homecoming dahil natutuwa ako na kahit matagal na ako nag-graduate sa aking college, ay naalaala pa ako. Siguro hindi ka pa pinapanganak nung nag-graduate ako. Of course naman, Ruben, we are so proud of you. Kung kami nga mga kababayan mo, what more pa yung school na nag-produce sa iyo, ang UST. So tell us about these awards. Does that happen every year? At sino-sino ba yung mga co-awardees mo? Bali, ito ang very first alumni awards ng UST, although maybe under a different name. So, ang mga fellow awardees ko sila, hindi mo na siguro maalala, si Esperanza Pabon, yung dating singer ng mga contemporary ni Vilma Santos. Ngayon, judge na siya. Wow! Tapos marami din mga journalists katulad ng aking editor sa Inquirer na si Emmy Villarde at saka si Penny Asarcon de la Cruz. Kasi ang College of Arts and Letters, of Faculty of Arts and Letters, is known for being a good school for journalism and communication arts sa Pilipinas. Kaya natutuwa ako, was very humbled kasi marami na-produce na outstanding alumni ang Arts and Letters, pero isa ako sa mga unang na-recognize. Kaya it was very humbling. And congratulations to you. You know what? Actually, that's one of the schools that I considered going to when I was considering going to journalism school in the Philippines. Kaso malayo sa bahay namin. Talaga. But it's a great school and congratulations to you. Meanwhile, alam ko na yung pagpunta mo nun sa Pilipinas, it's not all vacation. It was good for you because you met longtime friends and you got to visit some new friends as well, katulad ni Brillante Mendoza. Tama ka, Janelle, because more than anything, yung homecoming na it was a chance for me to meet many friends after 18 years. And isa na si Dante Mendoza, na naimbita kami sa bahay niya. It was a rare visit to his house. Dinala kami niya sa trophy room. As we all know, si Dante siguro ang most awarded na director natin. Kaya for the first time nakita namin yung trophy room at talaga namang punong-puno ng trophies. Kasi as you know, si Brillante Dante Mendoza, parang nanalo yata na award yun abroad. Exactly. Every month yata mayroong award siya. So ang dami ng awards sa kwarto na yun. So yung iba, di ba, trophy stand. Sa kanya, trophy room. Ruben, na-mention ba niya sa'yo kung meron siyang paboritong award from all the awards? Nakita namin sa litrato, ang dami nga, no? I know, pero sa akin ang pinaka-paborito ko yung kanyang siyempre certificate na siya ang nanalo sa Cannes. Na tinalo niya sila Quentin Tarantino, sila Ang Lee, sila Jane Campion. So sa akin yan ang unang kong hinanap. At the same time, pinakita rin sa akin yung note mismo ni Quentin na baw siya kay Dante na kahit tinalo siya, di na muna talo ni Dante si Quentin for Inglourious Basterds. Right. So mayroon doong letter si Quentin, handwritten, na hanga siya kay Dante at baw siya sa pagkapanalo niya. Ayan, ako, kinikilabutan ako. Meanwhile, Ruben, alam ko na hindi lang yan ang binisita mo, nagkaroon pa ng luncheon kasama ang matriarch, kumbaga, ng sa mga pinakamalaking movie outfit sa Philippines. Yes, natuwa dahil yung aming kaibigan na si Nelia Silverio D and nag-organize ng luncheon parang for us at saka birthday rin ni Girlie Rodiz who's a well-known talent manager. So nag-party siya and nagulat ako sa dumating kasi kahit sanay na ako makita ng mga Hollywood stars doon naman, parang nalula din ako sa dumating ng mga big wigs from Manila's entertainment scene. Katulad nila Mother Lily, Mikey Cuanco, pati si Corina Sanchez dumating at saka old friends ko na sila Celeste Legazpi at saka si Mitch Valdez. Ayan, nasa starstruck ka pa ba?
Well, kasi parang matagal ko silang hindi nakita, so parang natuwa ako, iba naman yung ano. So kahit saan nga ako dito, nakakatuwa kasi parang, oh, si Mother Lily yun. So, Right. You're right, di ba? Iba naman. Alright. At ngayon naman, isa namang toward the end of your visit, I know that you watched a musical. That's, one of the fortes talaga ng mga Filipinos. Then, yung mga musical na yan, marami tayong magagaling na mga actors and actresses and singers. I know, napanood namin ang Avenue Q doon. Although napanood namin ni Janet ang Avenue Q sa London, si Joe Ampilis, ang Pilipina, ang gumanap ng Christmas Eve rather. And kasama namin si Joe kasi nasa Pilipinas siya during that time. And masasabi ko sila Rachel Alejandro, sila Aiza Sigera, talagang lalaban ang mga Pinoy sa kantahan. Lalaban sila sa Broadway or West End kasi ang galing ng pagkanta nila, lalaban sila talaga. And and you should know because you are very much out there, exposed ka sa Hollywood scene, sa mainstream America, dito sa industry, sa entertainment industry. So coming from you, na nakakalaban tayong at makakalaban tayong mga Pilipino, that is a very good statement, nice statement. Yes, thank you, Janelle. Kasi talaga namang, as I said, talagang natuwa ako. Talagang, as I was watching the show, talagang na-realize ko talagang pang world-class ang Filipino talent. And we will end on that note. Marami pa kaming mababasa, Ruben, sa iyong column sa Only in Hollywood. Thank you. All right. Salamat. Maraming salamat. Ruben Nepales from Hollywood Foreign Press Association, and of course, ang kanya pong column, basahin nyo, Only in Hollywood, www.inquirer.net. We will return for more. Don't go away. May mga bagay sa buhay na masarap